Ito po mga master, isa pong tanong na natanggap natin related pa rin sa deduction sa salary differential. Nagtataka bakit wala pong deduction sa pag-ibig doon po sa differential po natin. Ito po, no, yung minimum po na nire-require ng pag-ibig ay sa ngayon nasa 200 pesos po yun every month. January 100, pagdating po ng February hanggang sa ngayon ay tumaas, naging 200 na yung contribution natin sa PhilHealth sa pag-ibig. Per month po yun, no, per month. Hindi po yun nakabase sa atin pong basic salary sa ngayon po, no. Although meron siyang basic salary na basihan, pero yung level kasi ng basic salary natin ngayon ay mataas na, no, compare doon po sa basis ng pag-ibig. Kaya naka-fix na siya ngayon doon sa 200 yung minimum natin. So ang mangyayari po niyan, dahil nag-deduct na po ng 100 noong January, 200 naman from February until now, no, kahit po walang salary increase, gano'n na po yung halaga na naging deduction po ng ating basic pay. So pagdating po ng increase ngayon ay hindi na po dadagdagan pa yung deduction, yung contribution natin para po sa pag-ibig, kasi enough na yung nabayad natin na deduct sa sahod natin from January. Enough na po yun doon sa limit ng pag-ibig, doon po sa allowed ng pag-ibig na yon. So wala na po tayong magiging dagdag na deduction from our salary differential intended for pag-ibig, kasi sapat na po yon. Iba po yung situation niya pagdating sa GSIS at sa PhilHealth, kasi itong GSIS at PhilHealth ay depende po sa basic salary. So sa pagtaas po ng basic salary natin, so tumaas din po yung contribution, kaya normal na mayroon pang dagdag deduction paglabas po ng ating differential. Pero sa pag-ibig, wala na, kasi sapat na po yung naging deduction sa atin at contribution natin from January para po sa pag-ibig fund.